Kalumpit, Bulacan. Lumabas po ito sa mga dyaryo. Initial inspection showed the dike appeared to have not followed the right specifications, sabi po dun sa dyaryo, of materials, and also appeared to have gaps in the dike that made it incomplete. Nagpakuha po ng scuba divers ang presidente. This is what they call tactile inspection. Nakita po nila doon ang... Ito po nakalagay. Scuba divers were dispatched to assess the flood control project. They reported that the concrete underwater was of varying thickness and was shaddily built. The divers also reported the steel reinforcement were not driven into the river, so water still flowed underneath. Let us break that down. Ang ibig pong sabihin nito, kahit kami po hindi naman inhinyero, karaniwang po sa inyo lahat ngayon ay engineer, hindi po nasunod yung specification. Dito lamang po lumilitaw yung mga tinatawag na seat piles. Hindi po ibinaon sa tamang lalim. Ano pong ibig sabihin nun? Karaniwan po, and I think you will all agree, 6 meters po yung seat piles. Talaga pong pipiliting ibaon yun. Yung 5 na metro ibabaon mo, maring ang lilitaw na lamang na nakikita mo is 1 meter. What is the significance of that? Kasi kinakailangan ma-address mo yung scouring ng river. Pag hindi umabot, ando sa punto na yung cascading waters will be gradually eroding the soil. Ang lalabas nun, nakabitin na yung inyong nakabitin na yung sheet piles na kunwari ibinaon nyo ng 5 meters. Ano mangyayari kung nakikita na po yun? Babagsak po talaga yung slope protection na inilagay ninyo. Ito yung kaawa-awang kalagayan nito eh. Nakita pa po yung Upon tactile inspection, the drivers found that the beam was no longer connected to the seat pile support. Yung beam na sinasabi niya, this is the apron. Tama po ba yun? The apron is the basic structure that will hold the seat piles. Kung wala po yung apron na yon na magkukonect dun sa slope, walang integrity yung project na ito. Babagsak at babagsak ito. Mamaya po meron kaming ipakikita sa inyo kung bakit ganito kalala ang problema ng ating bansa. Ready ba yung isang slide natin para makita lang yung... Karoon tayo po ng idea kung ano yung revetment. Ito kasing binisita po ng Pangulo, embankment po ito, dike po ito eh. Yung embankment po, pangkaraniwan pagka dike, ginagamit din kahit na mga tricycle lang, mga motor nakakadaan. Pero dapat merong slope protection yun eh. Pagka yung embankment lang, pagkatapos yung binaon yung bakal, wala pa rin, magigiba yun. Ready po ba tayo doon sa isang slide para magkaroon? Ayan po. Ano po yung tawag dyan, Secretary Bunuan? Di ba revetment yan? Revetment, Your Honor. Ayan po, ang kaawa-awang kalagayan ng revetment, meron pa pong nota dyan sa nagbigay sa akin, 80% lupa, 15% semento, plus 5% bakal equals pera. Ano po dapat yung reinforcing bars nitong revetment na ito? Kasi po wala eh. Kahit na po siguro kawayan lang, wala yan eh. Tingnan po ninyo. Wala pa po tubig ito. It's supposed to be, siguro medyo river po ito eh. Tatagal po ba ito, Secretary? Itong ganito? Hindi siguro, Your Honor. I think this is a failure of the structure in itself. So, dapat wala nang siguro. Tsakin mo. Tatagal ba ito? Hindi po. Alam po nyo kung saan ito? Kayang-kaya naman po ninyong ma-identify. Nasaan po yung mga district engineers nyo? Para wag na po sabihin kung kanino galing yan. Kasi malalaman din po natin yun eh. Why do you think the contractor of this project adopted this kind of anomalous activity? Marami pong ibig sabihin yan eh. Meron tayong kasabihan, Chair Erwin. The picture paints 1,000 words. Dito po, hindi words, perang nakalagay. 80% lupa plus 15% semento, plus 5% pera, 5% bakal. Ano daw, Chairman?
Oo nga, equals. This is a microcosm of the projects, I think. This completely represents the project na ginagawa po ngayon. Kaya, wala po talagang mangyayari sa mga projects. Ang contractor po nito ay St. Timothy Construction Corporation. I am not a Filipino for nothing. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country.